Magsisimula ang istorya natin sa isang maingay na kapaligiran na nag-uusap-usap. Tungkol sa darating daw nilang pagsusulit sa pagiging kolehiyo at meron na lang daw etong 25 days to go bago ang entrance exam nila. At meron isang individual na biglang na-jessing na para bang taking taka bakit nga daw ito. Bumalik sa nakaraan at eto pado nung high school siya at bago ang gaganaping entrance exam. Kaya naman sa laking gulat nito napatayo na nga itong individual na ito at napasigaw sa gulat kaya naman. Napatingin na lang ang kanyang mga kasamahan sa kanya dahil ito ay nag-create ng malakas na ingay sa loob ng kanilang silid-aralan. Kaya nga gulat na gulat parent ito at hindi makapaniwala sa mga nangyayari daw sa kanya anong kaleng banggangat daw ang nangyayari sa kanya bakit anong nangyayari sa katauhan niya dagdag pa niya kung nakabalik siya ulit bakit ba daw bago ang entrance exam ng college para o ano daw kahibangan ang nangyayari. Kaya naman pinapaliwanag na rito simula parang ng ancient times ang mga tao at halimaw ay may nakakagimbal na ng pangyayari sa kalupaan na nagpapahirap sa mga tao dahil wala silang kakayahan makipaglaban. Kaya naman during sa another world na nalikha na walang nakakaalam bakit ito nangyari sa kalupaan at nalulupig ang mga tao dahil wala silang magawa sa mga halimaw sa panahon na iyon. Paliwanag pa kahit isang halimaw araw kaya na nitong wasaki ng isang bansa. At para daw tapatan at makasabay ang mga tao sa mga nangyayaring pinuminom sa kanila nakalikha ng pangontra ang mga tao para ito ay makalaban sa mga malalakas na halimaw na mismo sa genes ng mga halimaw nila nakuha ito at sinubukan sa mga tao para magkaroon din sila ng isang lakas na katumbas at tatalo sa mga halimaw na gustong lumipol sa sangkatauhan. Pinapakita paano gumagana ang kapangyarihan na papantay at tatalo sa mga halimaw na gumagawa ng pananakop sa buong sangkatauhan na ang mga tao ay nakaha-discover ng ganitong paraan at nagbibigay nga ng kakaibang lakas sa mga taong nagiging compatible sa ganitong lakas o magiging awakener sa kanilang napiling lakas at ano ang makukuha nila. Hindi lang nagagawa ng mga tao ang mapantayin ang mga halimaw kundi nagkakaroon din sila ng pag-level up habang nakikipaglaban at patuloy ang pag-level up ng mga lakas nila. May isang system ang nag-notify na ang World Traversal Introduction ay complete na raw at dagdag pa ng system ang katawan ng host na ito walang iba kundi si Hi ang ating bida sa kwento sumunod pa ang mga memories pala ng ating bida ay hindi nawala sa mga una nitong buhay. At pinakita na din ang ating bida na matinding nag-iisip na bumalik ito sa nakaraan masaklap daw bakit bumalik nga daw siya sa high school. Natanto naman bigla ng ating bida na pinag-uusapan na pala siya ng mga classmate niya dahil nananaginip na naman daw ang ating bida ng Jessing lumilipad na naman ito sa kawalan at sige kakatawa ng mga classmate niya. Bigla naman isang babaeng individual ang nagpapansin at binuyo ang ating bida na bakit hindi na lang daw ito yumo at mag-drop out wala daw lugar ang mga mahihinang gaya ng ating bida sa paaralan daw nila. Wala naman naging response agad ang ating bida bagkus sinabi na lang nito sa isip niya totoong ang ganun talaga kapag ang bida raw ay nabobulilage at nababago ang kwento sa katagalan mukhang alam ng alam nito ang mga magiging susunod na pangyayari. At nag-isip ang ating bida na ang dating nagmamay-ari daw ng katawan na ito dati ay mukhang pinapahirapan ng mga classmate nito, at di rin daw ganun kagaling pagdating sa mga subjects ito kaya paano daw makakatulong ang ating bida sa kasalukuyan nitong kalagayan. Habang todo kakaisip ang ating bida galit naman itong babaeng individual na ito na di raw siya. Pinapansin ng ating bida sino raw ito para di ito pansinin kaya sobrang napapahiya at galit na. Hanggang sa natanto ng ating bida na anong klaseng pagkatao daw itong nilalang na ito bukod sa unpopular ito di pa raw ito nag-aaral ng maayos anong klaseng banggangat daw nangyayari sa kanya. Dumating naman na ang kanilang guro at pinapatigil na sila sa ingay at mag-focus sila sa mga sasabihin niya ngayon daw nakahanda na daw ba ang lahat kasi magkakaroon na sila ng pagkakataon ma-awake ang natatagong lakas nila sa pamamagitan ng pag-inject ng genetic modification serum para mage-sing nga ang lakas nila meron pa do ba silang lakas ng loob gawin yun. Patanong ng guro dagdag pa nito ang 3 taon daw na effort nila sa pag-trainang ay wag nilang sayangin. At napatingin ito sa ating bida habang sinasabi may mga magbaback out pa raw ba at hindi kayang seryosohin ang mga sinasabi niya. At napatingin ito sa ating bida habang sinasabi may mga magbaback out pa raw ba at hindi kayang seryosohin ang mga sinasabi niya.
At napapangiti nga ang ating bida na pati pala ang guro nito alam gaano ito kaina at kapalpak sa mga gawain nila at nasasabi ng ating bida sa kanyang sarili may magagawa pa kaya siya para may ba ang trato sa kanya at kailangan ba niyang magpanik na agad dahil sobrang nahuhuli o cold-elet ang katauhan niya ngayon sa lahat ng bagay. Pero sabi ng ating bida na may sobrang confidence sa kanyang sarili ngayon daw ipapakita niya na paano niya gugulatin ang lahat na nakuha man niya ang pinakakulelat sa ngayon makikita nilang malaki ang pagbabago nito sa hinaharap na papangiti nga din ng ating bida na alam nito ang mga gagawin nitong mga hakbang para manguna naman na ito sa pagkakataon na ngayon at linisin ang kalat na ginawa nitong previous na may-ari ng katawan na meron siya. Pinakita na nga na mukhang ag-uumpisa na ang pag-jessing sa mga student sa kanilang lakas at nasa genetic injection conference hall na sila. Makikita na nagkakaroon ng ingay ang mga student ang iba kabado pero ang iba ay excited pa na ang kakayahan na makukuha nila ay magiging malakas at pakipakinabang daw na alam daw ng iba na baka ang lakas daw nila ay aabot ng tier 3 o kaya nasa tier 4 na pa raw sabi naman ng kausap din nito na siya raw malamang nasa tier 1 na. Bigla naman naglabas ng usok ang pinakitang mga case sa harapan nila hudyat na magsisimula na ang pag-jessing sa lakas nila sa pamamagitan ng pag-inject sa kanila. Makikita rin natin na ito na nga ang mga serum na gagamitin nito para malaman anong lakas ang meron sa kanila after nilang gamitin ito pinaliwanag na ang mga serum na daw ito naglalaman ng mga magical beast na ginamit din ng mga previews na mga tao at na-enhance ito kaya malaki ang potential ng lahat na sila ang pwedeng makakuha ng mas malakas na beast power. At pinapakita na nga ang bawat beast na ma-inherit nila sakaling gamitin na nila ito. Dagdag pa ng guro nila habang hawak-hawak na ang serum pagkatapos daw nila itong gamitin random daw na makukuha nila ang kapangyarihan based daw paano sila nag-train at angkop sa katawan nila ang lakas na makukuha nila. Pinakita naman na sinisimula na nila ang pag-inject at huwag daw silang matakot at kalmado lang daw nilang gawin ito at sa mga matatawag daw isa-isa silang kunin ang mga serum. Makikita naman nagkakaroon agad ng reaksyon ang mga katawan ng iilan at talagang makikita natin na ang iba nahihirapan na maabsorb ito at nagsisisgawan sila at ang ating bida napapatingin na lang sa kanila na tila kabado rin kung makakayanan ba ng mahinang katawan niya ang magical beast power na matatanggap ng katawan niya. Kaya nga ano pa raw ang mangyari ngayon gagawin niya parent kahit mahirapan daw siya tanggap na niya kaya nga ininject niya na ito sa kanyang leeg. At napalaki ang kanyang mata sa gulat. At makikita kaharap niya ang kanyang guro at nagugulat din hindi makasalita ang ating bida sa mga nangyayari pinaliwanag ng guro niya na wala daw nangyayaring reaksyon sa katawan niya at mukhang defeat daw ang katawan ng ating bida sa magical beast at sabi ng ating bida baka fake daw ang nakuha niyang serum. Bigla naman nagbida-bida na naman ang babaeng individual na nagbuli sa kanya na tinatawanan ang ating bida na totoo palang loser ang ating bida na yumuong ng araw ito gaya ng sinasabi niya kanina pa at itong bida lang natin ang hindi na-awaken sa kanila na lahat raw ay makuha na ang kapangyarihan na angkop sa kanila kaya nga napalingon nga ang ating bida at pinapakinggan na lang ang mga pinagsasabi ng babeng ito. Pinagdukdukan pa nito na ang isang warrior daw na hindi na-awakened ay parang isang ibon na walang pakpak di ba raw nakakahiya daw ba yun kanito na patanong sa ating bida at nasasabi pa ang ating bida habang napipikon na rin na sino daw ba itong babaeng ito na nakakainis na raw at una palang pinagtritripan na raw siya at dagdag ulit ng babae na kaya daw wag na daw patagilan ng ating bida umalis na raw ito at makauva na at magmakmak hanggang sa mamatay na lang daw ito dahil wala na daw itong mapapala sa pagstay nito. Bigla naman nagkaroon ng matinding reaksyon ang katawan niya nang hindi nito inaasahan na anong pakiramdam daw ang nararamdaman niya sa pagkakataon ngayon. Nag-notify ang system sa kanya na nakuha nito ang Infinite Monster Template at pinakita ang host ang ating bida ang overall physique nito ay nasa level E martial skills ay ang the 9th student basic chi technique ang block ang palm dagdag pa ang iron body technique sabi ng system ang monster template ay na-extract na raw. Di pa rin pala natatapos ang babaeng ito kakaasar sa ating bida na ano daw ang ginagawa ng ating bida wag na daw itong magpanggap payumo na lang raw ito pero ang ating bida unti-unting nagsisilita nanganginig pa na kung ayaw nitong umalis sa harapan niya. Mas mabuti raw yun at di na magpipigil ang ating bida habang naglilisik ang mga mata nito at umaapaw ang lakas sa kanyang buong katawan na pinipigilan pa ng ating bida pero ngayon daw bahala na. At tuluyan ng yumugol ang isang malakas at nakakakilabot na imahe ang makikita sa kanilang location na par abang wawasakin nito ang lahat.
Ito nga ang ating bida na pinakawalan na ito ang lakas niya at makikita ang babaeng nagbabuli sa kanya ay tilapon sa lakas ng puwersa na pinakawalan ng ating bida. Di lang ang babae kanina ang tumilapon pati pala ang mga malapit rito na napaluhod at nadapa ano raw ang malakas na kapangyarihan daw at aura na ito nakakatakot raw. At may mga ibang awakener din na pinagmasdan ang nangyayari sa ating bida na nagulat rin sa mga pangyayari. At isa par ito ang isang lalaking nagpre-practice na ng lakas niya na napatinong nga anong malakas na pressure ang nararamdaman niya. Pinakita ng system ang nakakakilabot na lakas nito na umaapaw na naging rank A sa ngayon ang ating bida na kuha nitong beast ay ang Mad Flame Dimola. Pinakita pa ng system ang bloodline abilities nito ay Scorching Breath, Molten Pulse, Spore and Ravings at ang advance from nito ang Flame Lord Dimola. Ang mauunlock lang daw ito kapag nakuha nito ang 100% pero ngayon ang compatibility ng ating bida ay nasa 3% pa lang. Nasasabi ng ating bida na halo-halo na ang nararamdaman na ang rank niya ay nasa rank A na tapos nakakuha ito ng Infinite Dimola Monster Wow raw. At tataka pa rin ang ating bida habang pinagmamasdan niya ng umaapaw na lakas na meron siya ano raw ang binigay sa kaniyang lakas ngayon di nga ito makapaniwala. Nagtataka rin ng mga classmate nito na totoo daw ba? Na ito raw ang kanilang mahinang kaklase na si Loser Yi bakit meron daw itong nakakatakot na aura at nagawa pa nitong panginigan ang kanilang mga katawan sa aura pa lang daw nito. Pati daw si Wang Xing ito pala ang babaeng nagbabuli sa ating bida na nagawa para na mawalan ito ng malay at matilapon kahit meron daw itong second tier na magic beast. Anong araw ang naawik ng ating bida katanungan ng lahat. Bumalik naman na sa kamalayan ng ating bida na humihingi ng tawad sa mga nasaktan nito. Sabi nga daw kasi niya na mag-step back kaso di na daw nito napigilan pa. Makikita naman ng ibang classmate nito na nagbuli sa kanya noon ay sila pa nagsusorry at lumod pa raw okay lang daw mga yun pasensya raw at di raw sila nakinig agad. Bigla naman naudlot ang exciting ng iilan dahil may lumabas na announcement sa kanila na ahat daw ng mga na-awakened na magpunta na raw sa testing binding area para mas ma-examine daw ang lakas na meron sila. Pinakita na nga ang device na magagamit ay ito nga ang Gene Breakthrough Detection Device. Pinaliwanag pa na ang device na ito ay para matest ang level ng awakener at anong beast meron sila at ang martial level na meron sila. Pinakita na nga ang isang individual sa big screen. Una ito si Lin Zinyuan na nakakuha ang 3rd tier magical beast na may bloodline na Swift Spine Bug. Isa naman si Chuju, hindi lang daw ito level 9 martial apprentice na na-awaken pa ito sa top tier na bloodline ang Ice Demon Dragon. Ang isa si Miss Liu ay level 9 martial apprentice rin daw na ang bloodline nito ay Sparrow. The top scorer pa raw ito na ang bloodline nito kayang-kaya din daw magwasak ng isang city sa lakas. At pinakita ang ating bida na nag-iisip na bakit ang ibang awakener daw ay nasa stage 3 at stage 4 na bakit sa kanya bakit A-class ano daw yun. Nagulat ang ating bida na siya naman ang tinawag para maisa lang. Isa pa palang kinagulat ng ating bida dahil sa ginawa nitong Komosayen kanina ang iilan ay excited na malaman ano daw ang top tier na lakas ng ating bida na baka ito daw ang magiging pinuno nila at number 1 kaya nga kabado rin naglalakad ang ating bida papunta sa testing device. Unti-unti ngang pumapasok ang ating bida rito at kabado. Nagsisigawan na ng iilan at excited malaman ano raw makukuha ng classmate nila. Isa na naman daw stand out para sa section nila kaya naman magiging sikat daw ang section nila sa lahat. At ang lalaking naka-observe sa ating bida ay napukaw ang atensyon nito at sinasabi ang pangalan pala ng ating bida raw ay hihito raw yung naramdaman niyang ay malakas na aura at kapangyarihan. Kaso patahimik ang lahat ng hindi nabasa ng detection device ang lakas at martial beast ng ating bida na anon ito. Kaya ang ibang hindi naiintindihan ito ay tinatawanan ng ating bida na anong Kalseng bloodline daw ang unknown. Kaso paglabas ng ating bida expected na raw ito at walang kibo sa mga nangyayari. Nakafocus ito sa pinagmamasdan ng ating bida na talagang hindi pa ito kayang ma-detect. Pero sinasabi ang system sa kanya at ipinakita nga ito na ang Infinite Monster Template kailangan makumplito ng ating bida ang mga quest para ma-increase ang lakas nito at ma-unlock ang mga iba't ibang lakas nito at makikita ang current number of draws ay 0 sa ngayon. Napapangiti ang ating bida na lubusan nitong naiintindihan ng lahat alam na nito kung anong karakter daw siya ngayon.
As long ma-meet nito ang lahat ng kondisyon at ma-upgrade nito ang sarili daw ng ating bida, mas magiging malakas ito at malinaw na nababasa nito ang salitang infinite para ang pwedeng mangyari sa kanya kapag lumakas ito. Makikita ang tuwang-tuwa at nakakatakot na imprecision ng ating bida na siya ay magiging king of monster ang lakas niya. Nagpunta ang eksena sa Anseng High School. At pinakita ang grow ng ating bida na nagmemeryenda at may kinakausap tong isang individual na. Ano nga raw pinagsasab ng kausap niya, gusto nitong mag-aral daw sa bahay na lang at babalik na lang daw bago entrance exam. Dagdag pa nito, paano daw maniniwala itong guro na ito na talagang mag-aaral ito, paano naman daw siya maniniwala? Pinakita na nga sino kausap nito, ito pala ang ating bida na nagpapaalam sa kanyang guro na sasabi ng ating bida gusto raw nitong mag-improve. Alam daw ng ating bida na mahirap, nagbibitaw na nga ang ating bida na magagandang salita para payagan ito, pero alam naman natin na tinutulungan siya ng system para mas lumakas at gusto nga daw ng ating bida na mag-special training ito kung susundan daw nito ang iba lang di daw siya lalakas. Kailangan daw ng ating bida na hanapin yung sariling style niya. Sabi naman ng guro niya kung gusto nito na mas lumakas pa, only way daw ay mag-college daw ito. Alam ng guro niya nakaka-awake lang ang lakas ng ating bida pero ang foundation daw nito ay mahina pa, paano daw ito makakapasa sa entrance exam. Palamang dagdag pa ng guro niya, pep-ar na lang daw nito ang sarili niya sakaling di pa ito makapasa, may next year para wag ito mag-rurush. At kakaiba nga ang gusto ng ating bida at pinipilit nitong payagan siya, kaya naisip ng ating bida na bakit daw hindi daw ba nakikita ng guro niya sa kanyang mga mata ang nag-aalab na kagustuhan iyang ag-improve pa. Siguro paraw hindi ito agad maiintindihan ng guro niya, as long mag-train ito ng mas mabuti kayang-kaya niyang lumakas pa. Nakikita na daw ba ng guro niya sa kanyang mga mata na hindi ito nagsisinungaling, kaya gayong mata ng ating bida ay kumikinang. Parang ewan naman ang reaksyon ng kanyang guro na tila di pa ito naniniwala pa talaga, at yang mata daw ng ang bida, nakikita ba talaga niya na sincere ang sinasabi nito, at pinagpapawisan ang guro niya na at nalilito. At sabi ng guro niya sige raw kung ito gusto ng ating bida pwede naman ito umulit next year, tatanggapin daw siya nito kapag hindi raw ito talaga makakapasa ngayon at gusto na lang muna nito yumaw talaga at mag-train ng mag-isa. Pinakita na nga ang ating bida na naglalakad na ito sa labas at desididong mag-solo sa pasesenay ang ating bida dahil ito naman yung kailangan iyang gawin at sinusunod niya ang system para ma-unlock ang full potential ng na-awake sa kaniyang King Beast. Habang naglalakad-lakad ng ating bida, naiisip nito ang malaking tang ng parents niya, pati ang bahay nila ay nakasanla at aabot ng milyon ng lahat-lahat kasama ang tubo nito. Ngayon meron daw ang ating bida na panimulang capital para mas mapalakas siya at makagain ng pera para makatulong ito sa pamilya niya. Habang nag-iisip-isip ang ating bida, according daw sa data meron siya 3% ang compatibility pa lang ng Team Aura Beast sa kanya, paano daw niya ito mas mapapalakas pa. Hanggang sa may naisip itong idea para mas lumakas pa siya, yun mag-eject siya ng another serum para ma-absorb ito ng kanyang beast at makagain ito ng lakas para mag-level daw. Bakit pa daw siya mag-train at papagulin ang sarili niya kung gagana daw ang kanyang naiisip na method, tapos kailangan na lang daw niyang mag-raise ng malaking pera para ma-provide ang mga pangangailangan niya. Kaya napapangiti ang ating bida at bilasan na daw niya at need niyang makakuha ng panibagong serum. At nakapunta na nga ang ating bida sa sasakyan nito away, kaya nag-enter na siya ng kanyang ID card. Kaso pagpasok nga nito, laking gulat nito at pinagpapawisan siya ng malamig. Ang nakita ng mga mata ng ating bida, kaya ito sobrang natakot at kinabahan dahil lahat ng nakikita ito mga awakener din ng mga bloodline nila. Nasabi ng ating bida after na awake na din ang bloodline niya, naging sensitive na ang kanyang pakiramdam dahil sa mga aura na nailalabas ng mga taong nasa paligid. Iya alam na niya sino ang mga awakener na rin. Nagkaroon na naman ng pangnanasa ang ating bida na kapag nakumplito nito ang compatibility niya at nag-level up na siya, wala na siyang dapat katakutin dahil ng bloodline na nasa kanya ang King of the Beast. Bigla naman nilamag ang ating bida at nagulat na may humawak sa kanyang balikat at tinatanong ga ito na hoy bata. Pagtingin nga ng ating bida sa likuran nito, meron isang magandang dilag ang kumausap sa kanya na wag daw itong kabahan at umayos daw ito at kausapin daw siya ng normal, halata dong kaka-awake lang nito. Bigla naman nag-sorry ang ating bida sa mga nangyayari, di daw nito intention ang mga nangyayari. Sabi naman ng magandang dilag na kausap ng ating bida okay lang daw, halatadong kaka-awakened lang ng ating bida ang monster genes nito, kaya din iya ito masyadong control pa at naglalabas ito ng negative aura at baka isipin ng iba gusto silang kalabanan ng ating bida.
At sinabi ng ating bida na nandito siya para bago siya bibili muna ito ng genetics medicine kaso di nito alam saan banda pwede daw ba na matulungan siya nito kahit sa pagkaaktaon na ito tanong nga ng ating bida sa magandang dilag na kausap nito. Sabi naman ng babaeng kausap ng ating bida na Gen etc. medicine para saan pa at anong nito sa ating bida diba kaka-awakened mo alang bakit sa stage mo gagamit ka na agad nun. At nagsalita ulit ang ating bida na may mali ba pag ganon. Dinaman ka nito pero ang price nun ay di rin biro at kapag always mo itong gagamitin lalong hihina ang epekto nito. Sabi pa nito kung gusto daw ma-maximize ang effect nito dapat daw kapag na-reach na dapat ito yung point na hirap na itong magpa-level up kasi sa kaka-awake daw na katulad ng ating bida madali pa itong magpa-level kaya bago sana nito gamitin muna yun. Nagtanong naman bigla ang ating bida at di nito pinansin agad ang sinabi ng kausap nito na magkano daw ang gin potion na yun. Kumunot naman ang noo ng babae pero sinabi pa rin nito magkano ang price nito ang current stage ng ating ay sa simula pa lang kaya nare-recommend daw ng babae gumamit ito ng pang beginner potion at cost nito around 400,000 each. Biglang tikom ang bibig ng ating bida at inisip nito napakamahal naman pala nito kahit daw gamitin ng lahat ng saving ng ating bida malabong kahit 5 din ito kayang bilhin. Kaya natanong ng ating bida ng mahinahon ang babaeng kausap nito na saan daw pwedeng makabili ito nang may makakakuha ito ng malaking discount. Parang naman may pang-aakit sa ating bida na inabot nito ang card niya at dito natin malalaman ito palang kausap ng ating bida hindi rin basta-basta nasa 4th rank na ito at siya ay si Huang Hili gamitin nga daw ng ating bida ang card nito tuwing bibili para malaman ng store na siya na may veterans referral itong magagamit para may discount nga. Tuwang-tuwa naman nang nagpaalam ang ating bida laking tulong daw nito at wala lang naman sa babae ito at katuwang-tuwa rin na natulungan ang ating bida. Kaya naisip na nga ng ating bida na gawin ang next na plano nito. Nagpunta ito sa bilihan ng serum at nang lulumo ito umabot sa milyon yung babayar niya at tinitingnan nito ng cashier kung kaya ba niya ito bayaran. After naman nun nagpunta ito sa weapon shop at makikita di rin biro ang mga price kahit sa pinakamababang grades ng items. At bumuhos nga ang sobra-sobrang paggastos ng ating bida isang araw pagkatapos nitong maging awakener. Sa isang banda ay kakaibang liwanag sa isang silid na pinapakita sa isang building. At makakarinig tayo ng malakas na pagsigaw. Sinsabi ng system at alam na natin sino ang may kakagawan nito ang sabi ng system na pinapakita ang compatibility mula sa 3% naging 4 at pataas ng pataas pa ito hanggang sa umabot sa 7%. Pinapakita na nga ang ating bida na nag-umapa ang lakas nito dahil sa pag-force nitong paggamit ag serum. Pati ang status ng ating bida mulang sa 8 umabot ito sa 15 at ang armed rank ay even. Hingal at pagod na pagod ang ating bida sa mga nangyari na nakayanan nitong makayanan ang pag-level up ng mga stats niya. At pumasok sa isipan ng ating bida ang grabing celebration. At pinapakitang tuwang-tuwa sa Nanjing resulta ang ginawa nitong pag-boost sa lakas niya na ganun lang pala kaya naman dapat makakuha pa ito ng malaking pera para mabilis ito lumakas. At gusto na nga magpunta ng ating bida sa dungeon at tinatawag nila itong Secret Realm at sa loob nito may mga ranks na mula sa rank E hanggang S at maraming makukuha na pagbalik sa totoong mundo malaki ang nagiging pakinabang nito at sa bawat rank stage iilan lang din ang nakaka-survive kapag ipipilit mong puimunta sa dungeon na hindi pa kaya ng lakas mo. Nasabi din ang nasa S-Class Realms ang mga halimaw doon ay di masukat ang dami at sobrang di ito makonrol na kapag hindi nga ito mabantayan ang maayos nag-cockrow nag-dungeon break at sobrang mapapahamak ang totoong mundo pag nakawala sila. Makikita naman ang bida natin na naka-hunter na postura at handa na nga pumasok ito sa dungeon na habang naglalakad ito nasasabi ng ating bida na din ito inasahan na kunting tao daw ngayon sa pupuntahan nitong Dujian. At habang nakarating na ng ating bida sa kung saan ito magre-register para makapasok ng maayos at makakuha ng permit nagsabi naman ng ating bida ay gusto nitong makakuha ng permit tinuro lang ng nakabantay sa harapan na fill up daw ng ating bida ang nasa harapan nito at maghintay lang ng ilang sandali. Pagkatapos naman fill up pa ng ating bida at naghinti pinayagan itong magpunta sa portal gate at makikita na sobrang laki ito at namamangha din ang ating bida nang makita niya ito kahit mababang gate lang daw ito at din aman siya mapapahamak grabe perenbi daw ang nararamdaman niyang aura. At naging excite na ang ating bida na pumasok na makakolekta daw ng pwede nitong mabenta at makabili daw ulit ito ng serum para mabilis siyang mag-level.
Bigla naman tumalon na ang ating bida sa sobrang excited para pumasok sa loob ng dungeon gate. Sa pagpasok nito halatadong pupunta ito sa kakaibang dementayon at sinalubong ang kakaibang mga aura ng Dujin. Nakapaglapag naman ng maayos ang ating bida sa loob ng dungeon. Makikita sa loob ng dungeon ang mga kakaibang nasa himpapawid, ito nga ang mga bituin na makikita roon ang Kenlan Star at Anway Star, Taijin Star, at namamangha at agtataka ang ating bida na bakit wala daw itong nakikitang ibang tao maliban sa kanya at grabe ang luwang daw rito. Hindi alam ng ating bida habang naglalakad ito at namamangha sa kanyang mga nasasaksihan may kakaibang halimaw naman na nakaabang sa likuran niya na handa na itong lapain anumang oras. Pinakita naman ano klaseng halimaw ito ang first rank beast na Blade Fang Rabbit na makikitang naglalabas din ng kakaibang aura. At sumugod na nga ito sa likuran ng ating bida na buong lakas. Kala natin nagpapabeya na ang ating bida kundi alam na alam pala nito ang nasa paligid niya at mabilis nang nahawakan nito ang Blood Fang Rabbit. At sabi nga ng ating bida minamaliit daw ba siya nito na hindi siya nararamdaman kanina pa do na sinusundan daw siya at pinakita nga na naka-activate pala ang isang skills ng ating bida ang Life Magnetic Field na malalaman ito mga bagay-bagay sa paligid niya na sakop ng kanya range. Agad naming pinatay ng mabilisan ng ating bida ang Blood Fang Rabbit. At nakakuha ito ang magic core nito na may papalit niya sa pera at kailangan nitong ngolekta pa ng mas marami at mas malakas na magic core para mas mataas ang makuha at di daw masayang ang pagpasok niya sa dungeon. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida meron na naman kakaibang halimaw ang lumabas sa likuran ng ating bida na mukhang mas malaki ito at alam naman na nga ng ating bida ito. Paglabas nga nito sobra nakakatakot ay malaking halimaw. At ito ay second rank beast Demon Corpse Bug. At ito na daw ang hinihintay ng ating bida na mas malaking magic core. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong sense na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Abangan nga natin pinakita sa susunod na kwento paano kinalaban ang ating bida ang malaking halimaw. Masasaksihan din natin sa susunod chater paano pinahirapan ng ating bida. At may kakaibang skills na naman ginamit ang ating bida para malaman ito ng kahinaan ng halimaw. Pati ang pag-transform ng ating bida ng form ng kanyang beast. Kaya naman kung gusto mo pang mga susunod nating kwent maaari kang mag-like at comment. At palambing na rin ng subscribe at dapat naka-bell all para always updated tayo sa mga parating na uploads. Kaya naman maraming salamat sa suportang tunay.